Sabi nila, ang pagmamahal ay parang fishball at kikiam. Tuhog lang ng tuhog para makarami. Pero paano kung sa gitna ng pagtuhog mo, may isang tinamaan? Hindi sa stick, kundi sa puso mo. Unang linggo ko sa Pilipinas, sa wakas. Pagkatapos ng 12 taon sa Canada, babalik ako dito para mag-college. Bagong environment, bagong tao, bago ang lahat. Pero may isang bagay akong hindi ine-expect. Maingay na gate ng school, tawanan ng mga estudyante, kalansing ng kawali. Fishball, kikiam, kwek kwek. Tuhog lang ng tuhog. Yun agad ang bumungad sa akin pagtawid ko sa gate. Sa totoo lang, di ko alam kung anong lasa ng mga yan. Sa Canada kasi, ang fishball ay literal na fishball. May sauce pero walang lambing. Dito iba. May sauce, may sigaw, may kwento. Lumapit ako sa kariton. Nandoon siya, yung tindero. Maputi, medyo pawisan, pero gwapo. Yung tipong kahit amoy mantika, gusto mong yakapin. Kuya, how to, tuhog? Tanong ko medyo hesitant. Napangiti siya. Ay, first time mo? At ito, tumango ako. Ganito lang yan, bro. Tuhugin mo lang. Dahan-dahan ha. Baka mabutas yung fishball. Napatawa siya. Ako naman, parang natunaw. Anton ang pangalan ko, ikaw? Francis. Oh, social. Bagong student ka, no? Oo, kakabalik ko lang from Canada. Kaya pala hindi ka marunong tumuhog. Ako na lang muna yung tutuhog, tuturuan kita. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabay tinuhog yung fishball. Ang init ng kamay niya. Yung fishball, wala pa sa kalahati pero yung puso ko, naubos na. Habang kumakain ako, tinuro niya pa kung alin yung spicy sauce, alin yung matamis, alin yung suka. Huwag mo sabay-sabayin ha. Baka magulat yung tiyan mo. Wika niya. Bakit? Tanong ko naman. Kasi pag iba-iba yung sauce na nilagay mo, mahirap pag sabay-sabayin. Wika niya. At ang sagot ko, parang pag-ibig. Napatingin siya sa akin, ngumiti, sabay sagot. Depende. Kung isa lang naman ang gusto mong sauce, hindi ka malilito. Wika pa niya. Yun na yun. Yun na yata yung moment na alam kong hindi lang fishball ang gusto kong tikman, kundi ang mga salita niya araw-araw. Sabi nila sa bawat pagtuhog mo, may kasamang pasensya. Kailangan mong maramdaman kung gaano kalalim ang tusok para hindi mabasag. At gaya ng fishball, ang puso, minsan malambot, minsan matigas. Pero kapag nasawsawan mo sa tamang timpla, ang lasa, hindi mo malilimutan. Sabi nila kapag gusto mong isang bagay, babalik-balikan mo kahit hindi mo naman kailangan. At yun nga ang ginawa ko. Araw-araw, 4:00, lumalabas ako ng gate. Kunwari lang gutom pero ang totoo, gutom lang ako kay Anton. Uy, bumalik ka. Sabi ni Anton habang nagpiprito ng fishball. Masarap kasi, sagot ko.
Yung fishball o yung nagtitinda? Wika niya. Bigla ako natahimik. Ngumiti siya. Tapos sabi pa niya, relax lang bro. Joke lang. Pero sa totoo lang, gusto kong sagutin yun ng pareho. Tuwing hapon, ganun lagi. Ako yung customer niyang laging late. Laging nagkakamali ng sausaw at laging napapaso ng sauce. Minsan sinasadya kong tumagal para lang tumambay sa tabi niya. Hanggang isang araw, tinanong niya ako, Francis, bakit lagi kang mag-isa? Wala pa kasi akong gaanong kakilala dito. Medyo mahihain ako eh. Wika ko. Mahihain araw-araw kang dito kumakain sa harap ko. Wika naman niya. Ngumiti ako tapos sabi ko, siguro kasi sanay na ako sa mukha mo. Loko ka. Baka mapol ako niyan. Wika niya sabay tawa. Habang kumakain ako, napansin kong may kumakalat na usap-usapan sa paligid. Si Anton daw maraming nagkakagusto sa campus. Grabe. Kahit simpleng tindero, kinagigiliwan. Tapos narinig kong may nagsabing, si Francis anak ng may-ari ng school yan. Anong ginagawa niyong tumambay dyan? Hindi ko na lang pinansin pero napansin kong nag-iba yung mukha ni Anton. Tahimik siya. Kaya sabi ko, uy, okay ka lang? At eto tumango siya. Sabi naman niya, oo naman. Baka lang isipin ng iba. Ginagamit mo lang ako para magpatawa. At ang sagot ko, Anton, kung gusto kong magpatawa, hindi ako kakain dito. Sa totoo lang dito ako masaya eh. Umihip ang hangin, yung sauce, yung amoy ng mantika, yung pawis niya sa noo. Lahat naglaho. Di ko alam kung dahil sa init o dahil sa kanya. Pero sigurado ako, simula nung araw na yun, hindi na lang fishball ang tinitikman ko. Pati yung saya, nakasama siya. Sabi nila sa bawat sausawan, may halong alat at tamis. Depende sa timpla. Depende sa kamay ng nagluto. At minsan sa paghahalo ng suka at asukal, may mabubuong lasa na di mo inaasahan. Parang puso kong unti-unting natutuhog ng tadhana. Sabi nila kapag araw-araw mong nakikita ang taong nagpapasaya sa'yo, hindi mo namamalayan, tinutuhog ka na pala, hindi ng stick, kundi ng damdaming hindi mo maintindihan. Isang araw, maaga akong dumating sa fishball stand niya. Uy, ang aga mo ngayon sabi niya habang piniprito yung kikiam. Gusto ko lang matutong tumuhog ng maaga. Biro ko. Tawa siya ng tawa. Tapos sabi niya, abo, nag-e-ensayo na ha. Pero, totoo, iba yung dahilan ko. Gusto ko lang siyang makitang nginingitian ako. Tapos, bago pa magsimula yung klase ko, parang yun yung vitamins ko sa umaga. Habang kumakain ako, tumabi siya sa akin. Teka, ikaw lagi ka na lang dito. Wika niya. Hindi ka ba napapagalitan ng mga kaibigan mo sa school? Yung mga social na classmate mo, araw-araw? At eto, ngumiti lang ako. Sabi ko, wala akong pakialam kung anong sabihin nila. Mas gusto ko tong lugar na to, yung amoy mantika, kaysa sa classroom na puro mayayabang ang amoy.
Tumawa siya pero ramdam kong nagulat siya sa sagot ko. At eto, tahimik lang kami sandali. Hanggang sa bigla kong nasabi, Anton, gusto ko yung... Tapos biglang dumating si Mara. Yung kaklase kong maingay. Francis, dito ka pala. OMG, kumakain ka ng street food. Napatigil ako. Si Anton naman biglang ngumiti. Pero halatang pilit. Oo, minsan lang. Sabi ko. Ang cute mo talaga. Gusto mo ba ng wipes? Ang dami mong sauce sa kamay eh. Sabay abot niya ng tissue habang si Anton tahimik lang. Nang umalis si Mara, nagtagal muna ako ng konti. Anton, sabi ko ulit. Pero ngumiti lang siya, sabay sabi ng, baka malate ka na. Bukas ulit. Tumango ako. Pero habang naglalakad ako palayo, ramdam kong may bumura sa dibdib ko. Parang bitin. Yung tipong parang fishball na mutik mo nang mahulog pero nalaglag sa mantika. Kinagabihan habang nakahiga ako, di ko napigilang mag-isip. Baka tama nga si Mara. Baka hindi kami bagay. Pero sa bawat init ng mantika at amoy ng sauce na naaalala ko, lalo kong nararamdaman ang ibang lasa ng pag-ibig pag siya yung kasama. Sabi nila sa bawat pagtuhog may kasamang tiyaga. Kailangan mong habulin yung bilog kahit umiikot sa mantika. Ganon din ang puso. Paikot-ikot man, basta gusto mo, kakayanin mong abutin. Kahit minsan, parang laging bitin. At sabi pa nila, ang pag-ibig daw, minsan kailangan mo ring magtuhog ng tapang, yung kahit nasasaktan ka na, tuloy pa rin. Kasi mas matamis daw kapag naprito ng matagal sa tiwala. Araw ng school fair. Punong-puno ang campus ng mga booth, tawanan, kantahan at syempre, pagkain. Pero sa gitna ng lahat ng saya, isa lang talaga ang hanap ko. Si Anton. Simula nung magtapat ako sa kanya nung 1 linggo, medyo umiwas siya eh. Wala nang pre, tikman mo. Wala nang hawakan mo, tutuhog ako. Bigla na lang siya lumamig. Bumili ako ng fishball sa tapat ng gate. Doon pa rin sa pwesto niya. Pero hindi na siya nandun. Ang nagtitinda ibang lalaki. Pre, asan si Anton? Ha? Yung pogi, nagkasakit yata. Hindi na pumasok buong linggo eh. Wika nung bagong tindero. Parang binuhusan ako ng malamig na mantika. Hindi ko alam kung gutom lang ako o talagang natunaw yung loob ko. Kaya wala na akong iniisip kundi puntahan siya. Dumiretso ako sa bahay nila Anton. Maliit lang. Nasa likod ng eskanita. Amoy pritong isda pa rin kahit hindi tindahan. Pagbukas ng pinto, ayun siya. Naka-hoodie, mukhang bagong gising pero kahit mukhang sabog, gwapo pa rin. Oh, bakit ka andito? Sabi ni Anton. Sabi nila may sakit ka kaya dinalahan kita ng fishball. Ay, yun pa rin yung laging dahilan mo. Fishball? Wika ulit niya. Hindi. Ikaw talaga yung dahilan ko. Wika ko. Naging tahimik ang paligid tapos ngumiti siya. Yung tipong hindi sigurado kung matatawa siya o may iyak. Alam mo, Francis, natatakot lang ako. Sanay akong ako lang yung nagtutuhog. Di ko alam na may tutuhog din pala sa puso ko. Di okay lang. Pareho na tayo. Sa love, walang una, huli. Basta marunong kang
magpatuhog, magpakatotoo. At ito, tumawa siya pero may halong pilit. Lumapit ako tapos hinawakan ko yung kamay niyang may maliit na peklat sa daliri. Tanda ng paulit-ulit na pagkakatusok ng stick. Anton, kung ayaw mo sa akin, okay lang. Pero kung natatakot ka lang, huwag kang matakot. Kasi ako rin natatakot pero gusto kita. Dahan-dahan siyang lumapit. Yung hininga niya amoy suka at toyo pa rin. Pero para sa akin, parang amoy ng langit. Kung tutuhog tayo, Francis, siguraduhin mong hindi mo ko iwanan sa mantika. Promise. Ako pa. Ayokong maluto ka ng walang kasama. At ito, nagkatawanan kami tapos ayun, unang halik. Hindi perpekto. Medyo maalat. Medyo amoy fishball. Pero, totoo eh. At sa sandaling yun, na-realize ko. Minsan pala, yung matagal mo nang hinahanap na lasa ng pag-ibig, andun lang. Sa simpleng karinderya ng puso ng iba. Sabi nila, ang mantika kahit paulit-ulit mong gamitin, basta may puso kang totoo, lalabas pa rin ang tamang lutong ng pagmamahal. Pagkatapos ng halikan namin ni Anton, noong gabing yun, akala ko kami na talaga. Pero gaya ng fishball sa unang prito, may mga sabit pala. Ilang araw kaming sweet, sabay kumain sa kantin, sabay umuwi. Sabay mag-review kahit wala namang test. Pero isang hapon, may nakita kong eksena na parang tusok sa puso. Si Anton nakaupo sa may tapat ng tindahan at may kasama siyang babae. Nakakatawa kasi pareho silang nagtutuhog ng fishball. Sabay pa sa tawa, sabay sa sausawan. At ako, nakatayo lang sa malayo, hawak yung steak na biglang nanlamig sa kamay ko. Lumapit ako. Di ko lang kung dapat ba akong magalit o magkunwaring okay lang. Pero bago pa ako makapagsalita, nagsalita si Anton. Oh, Francis. Si Lira pala. Kaibigan ko sa kabilang seksyon, dati kong suki. Suki. Mukhang close kayo . Oo naman, si Anton pa. Ang dami naming memory sa fishball. Ngumiti ako pero alam mo yung ngiting pilit. Parang fishball na hindi lumulutang kahit mainit na yung mantika. Nice. Mag-enjoy lang kayo . Wika ko at umalis ako tahimik pero sa loob-loob ko, kumukulo na parang kawali. Pinabukasan hindi ko siya pinansin. Nagtampo ako syempre. Ang problema, si Anton naman, hindi sanay na tinatabangan siya. Lumapit siya sa classroom ko. Francis, seryoso ka bang nagtatampo dahil kay Lira? Hindi lang dahil kay Lira, Anton. Kasi yung effort ko parang hindi mo na napapansin. Akala ko ba ako lang yung suki ng puso mo? Tahimik siya sandali tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. At doon mismo sa hallway, sa harap ng mga estudyante. Walang ibang suki dito kundi ikaw lang. Francis, hindi mo kailangang matakot. Hindi ako lalapit sa iba kasi ikaw na yung gusto kong laging katabi sa tuhog. Natawa ko kahit gusto kong umiyak. Yung tipong nakakainis kasi ang corny pero totoo.
Ang baduy mo, Anton. Mas baduy ka kung hindi ko sasabihin, wika niya. At doon tuluyang natunaw yung tampo ko. Kasi minsan, kailangan mo lang marinig yung simpleng katotohanan na kahit ilang beses kang mapaso. Kung mahal mo, babalik at babalik ka pa rin sa init ng kawali ng pag-ibig. Sabi nila ang pag-ibig ay parang fishball. Minsan sumasabog, minsan hindi luto sa loob, pero kung sakto yung mantika at tiyaga, lalabas yung tamang lutong ng forever. Isang buwan na mula nung tuluyang umamin si Anton sa akin. Mula noon, araw-araw na kaming magkasama sa school, sa tapat ng gate, sa fishbowlan. Kung dati, tinitingnan ko lang siya mula sa malayo. Ngayon, ako na mismo yung katabi niyang nagtutuhog at nag-aabot ng stick at minsan ng puso. Pero sa likod ng lahat ng saya, may kaba pa rin sa akin kasi alam kong darating yung araw na kailangan kong bumalik sa abroad. Dahil semestral break na at sabi ni Papa, kailangan ko nang bumalik para ituloy yung studies ko sa Canada. Di ko alam kung paano ko sasabihin kay Anton. Hapon yun, golden hour. May mantika at toyo sa paligid. May mga hangin ng alaala sa labas. Si Anton abala sa pagtutuhog ng fishball habang ako naman tahimik lang nakatingin. Uy, ano bang iniisip mo? Parang ang lalim wika niya. Anton, kasi aalis ako sa weekend. Wika ko naman. Natigilan siya. Yung kamay niya na may tusok pa ng fishball stick, biglang nanginig. Ganun ba? So, hanggang dito na lang? Hindi, kasi saan ako mapunta? Ikaw pa rin yung gusto kong balik-balikan eh. Parang fishbowl mo. Kahit saan ako pumunta, walang kasing sarap. Tumawa siya pero may luha sa mata. Tapos inabot niya sa akin yung stick, yung tinuhog niya, yung huling fishball sa kawali na inabot niya sa akin. Oh, huling tusok mo yan. Pero huwag mong kalimutang may natira pa dito sa puso ko. Wika niya sa akin. Kinagat ko yung fishball at sa unang beses, umiyak ako habang ngumunguya. Hindi dahil sa anghang ng suka, kundi dahil ang bigat pala ng tuhog ng pag-ibig kapag totoo. Lumipas ang mga buwan at nang bumalik ako sa Pilipinas, ang unang pinuntahan ko, hindi bahay, hindi school, kundi yung tapat ng gate. At ayun siya, si Anton, andun pa rin, nagtitinda pa rin. Pero ngayon, may bagong signage na nakasabit sa kariton. At binasa ko, Anton's tuhog ni Francis, fishball kikiam forever. Tumawa ako, gagi, at lumapit sa kanya. Tapos, sabay namin tinuhog yung unang fishball ng muli naming pagkikita. Sabi ko sa'yo, walang makakatalo sa timpla ko. Wika niya. Ako naman. Oo. Lalo na kung may halong pag-ibig. Sa pag-ibig, pareho lang din pala yung pagtuhog. May tusok, may paso, may pait. Pero kapag marunong kang maghintay, lulutang din ang tamang isa para sa'yo. Kung minsan yung love story mo nagsisimula lang pala sa simpleng fishball sa tapat ng gate ng school. At ang tuhog namin ni Anton, hindi lang sa stick, kundi sa puso. Kaya ikaw,
Ano pang hinihintay mo? Tumuhog ka na rin. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.